Ay nga naman tong mga mainstream media, lalo yung mga reporter kagaya nito ni Mariz Umali na matagal ko nang gusto tong mayroon ako nitong video na ginawa na nag-react ako to sa kanya nung panahon na to na nung nakarang linggo pa. Di ko nagustuhan yung ginawa niya doon sa may itong kay Executive Secretary dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte, ito si Mijal Dia, na pumikit ang mata o sinabihan niya ng matanda. So nag-deny siya noon, di ba? Naglabas siya ng statement. Di ko lang na-upload yon kasi di ko na nirelease yung video niya kasi nagkaroon ako ng problema doon. Di ko alam kung bakit di ako payagan na ma-upload ko yon. So 2 beses ko yon in-attempt na mag-upload. Pero mayroong nakalagay doon pag in-upload ko na ay hindi ako ma-monetize. Di ko alam kung bakit. Kaya sabi ko, ito try lang to. Try. Kung may labas to, pwede ako ma-monetize. Kung hindi ko to may labas, di wala. So react lang ako nito nga ni Mariz Umali na ito yung pinadala ng GMA7 dito sa may Hague, Netherlands. Ito yung nagko-cover nitong kay dating Pangulong Duterte na nandito siya na nakakulong. So nakikita natin kung gaano ba ang mga tao nito na nanggaling pa sa ibang bansa dito sa Europe pumunta sila doon. Kami kasi dito may medyo kalayuan Itong bansa namin kung saan kami ngayon dito, Europe din to. Kaya lang sa papuntang Netherlands, medyo malayo kaya sabi ko sayang kahit ako nang hinayang na kahit man lang na ito yung maipakita ko na sumuporta ko kay dating Pangulong Duterte. Ay hindi ko talaga personal appearance talaga nandoon ako. So no choice, dito na lang ako mag-ingay sa aking YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong suporta at paki-like po itong video to at paki-subscribe. I-release ko tong video ni Mariz Umali na sinabihan doon na bias at saka ano pa yung isa, bayaran na media. Napakaraming tao itong Hague ngayon. So marami nagko-comment nito na parang ang mga tao dyan sa Netherlands, lalo dyan sa malapit sa ICC, ay parang yung mga Pilipino dyan ay parang nagtaka na talaga yung marapit dyan sa may ICC kung bakit sinusugod dyan araw-araw. So sana man lang na walang gagawin dyan ang imbahada na sabihin na naman na huwag kayong pumunta dyan, baka mamaya i-discourage ba yung mga tao. Kasi alam naman natin, pagka mga Duterte ang nandiyan dyan, grabing harassment mga kababayan ko. Grabe ang kanilang panggigipit. Lalo dito sa mga nagva-vlog na bakit daw ngayon dumadami ang against sa gobyerno. Yun ang sabi ng NBI nitong si Jamie Santiago. Sabi ko, di ba nakita din ng NBI kung bakit nag-iingay ang mga tao ngayon sa social media at bakit ba na sobrang galit dito sa gobyernong ito na nagpahayag na galit na galit. So ito kasing mainstream media ngayon, balik tayo sa ating topic. Itong mainstream media ngayon, kahit saan ka manood, hindi mo talaga maasa na pantay ang balita. Lalo pagka sa mga Duterte, hindi nila ibinabalita yan. Lalo itong ABS-CBN, GMA7. Ewan ko ba itong GMA7 bakit galit na galit? Ewan ko ba itong TV station na to pagka sobrang sila sa gobyerno ngayon. Dati pa nung panahon ni Pangulong Duterte, mayroon naman mga bias din dyan. Ang kalaban ni Pangulong Duterte dati dyan na mainstream media, hindi siya dyan na ABS-CBN. Kasi iba naman kasi yon. Kasi nga sa franchise nila nagkaroon ng problema. Mayroon silang mga technical doon na hindi talaga nila pwedeng i-renew muna yung franchise nila kasi nga ang dami lang problema doon sa labor, sa mga tax, doon sa mga ano pa yung inirason sa may mga
yung ano nila, yung digital ba, nagka-problema sila doon. Nasilip kasi ng Congress yun. At itong si Remulla, isa to sa mga naghahabol dyan sa problema ng ABS-CBN dati. So yung title mismo ng ABS-CBN, yung sa may Mother Ignacia, nagka-problema sila dyan. So hindi naman talaga to inano ni Pangulong Duterte na i-shut up ang media noon. Hindi kagaya ngayon na wala kang makikita ngayon na mas pabor talaga sa oposisyon, ang pabor nila ngayon sa administrasyon. Yun lang nakikita kasi natin ngayon. Kaya ito si Maris Umali, kahit sinong mga OFW na inis na. Bukod pa nung una pa ito nagre-report doon, akala mo kung turista dyan, nagkukover ka dyan Maris Umali. Tapos ang salitang mismo ng Netherlands ang una niya ipasok na halimbawa, "Hi, magandang umaga ho sa inyo dyan," mga ganyan. Ano sa kanya talaga, yung sa Netherlands na salita. Sabi ko, ano tong reporter na to? Feeling niya doon turista? Feeling niya doon na ang kababayan natin doon, dating presidente natin doon, kinulong sa ICC tapos ganyan pa siya magbato ng balita unang-una? 3 beses o 2 beses ko siya narinig na gano'n. The rest noon, buti nga ngayon hindi na siya nagbato ng ganyan primero. Tapos kahapon nakita ko yung report niya, nasa hindi kung bakit hindi siya nag-cover doon mismo sa mga tao na mga Filipino community na doon sa kay dating Pangulong Duterte doon sa may Hague. Ayan mga tao. Tapos siya, ang layo niyang saan siya nagre-report kahapon. Sabi ko, paano nangyari ito? Na mukha yatang si Maris Umali nahiya sa mga ginagawa niya dyan. Kung ako sa iyo, Maris Umali, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Magpapalit ka na lang dyan kung tutukan talaga ng GMA7 yan, ng ni dating Pangulong Duterte. Palitan nyo ng tao yan na hindi ganun kabayas. Kasi bias na nga kayo talaga GMA7 na. Utang na loob naman. Utang na loob naman talaga. So, makikita natin sa mga pinagagawa nyo itong panahon ni Pangulong Duterte na parang na talaga nyo na, parang niya na wala kayong pag-asa na makabalik. Sige, pag ganyan kayo, pag ito magiging presidente, ang mga pamilya Duterte, kung sino man dyan, tandaan ko yan talaga itong istasyon na to, itong GMA7 na to. Napakabayas nyo talaga. Dami ng galit sa inyo, magbago na kayo, hoy. Sa pamamagitan ng pagbabalita nyo. Tapos may sabihin pa niyo wala kayong kinikilingan. Anong walang kinikilingan? Nainis pa naman ako niyan na pag balita na sila daw nakakuha, di umano. Mayroon akong video niya na puro di umano. O kung sino yung source nyo sa balita niyan, bakit niyo pinangalanan? Napakahayupak talaga itong mga mainstream media ngayon Ang kalaban natin yung Pangulong Duterte na mga media dyan, itong Rappler, Inquirer. Kasi itong Inquirer, malaki kasi ang utang nito sa Pilipinas. Anong ginawa ni natin Pangulong Duterte? Siningil itong mga may-ari ng Inquirer at nagbayad. At yung Maylong, nirintahan dito sa itong may-ari ng Inquirer. At ang tagal na, yun pala, pasok na yung kontrato nila, tuloy-tuloy pa rin sila doon. So ang gobyerno, wala nang kita doon. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, binawi. Kaya itong Inquirer, galit na galit kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito na, di nga ito nagalit tong PAL dati, na ilang bilyon ang utang nito na pinagbayad din ni Pangulong Duterte. Tapos itong GMA7, ang pag-renew nito, si Pangulong Duterte nag-renew sa kanilang franchise. Hindi nga sila dumaan doon sa mga ganyang chichi-burichi talaga. Nabanggit ko na to. Halos magkasunod to sila sa ABS-CBN na nag-renew sila ng franchise. Pero ang ABS-CBN, nakitaan talaga sila ng mga loophole, ayon, sa polls sila, sa polls. Kaya ngayon, di natin na ANC pag nag-interview to dito sa kay Bato de la Rosa, kung sino man kakampi ni Pangulong Duterte, grabe talaga. Grabe talaga nilang makikita mo talaga kung gaano sila kabayas. Pag di nila nakusuhan yung tao, ewan ko ba sa kanila, gusto naman nila na mag-interview, tapos pag may interview na parang parang i-underestimate nila. Ganun ba kayo? Huwag na kayo magtawag na mag-interviewin nyo yun. Naman, parang pag kayo nasagot, sabihin ng nakikita sa inyo, o kayo mismo nakikita sa inyo ng sa pag-interview, sabihin na nasapul kasi sa tanong. Nakakapikon yung tanong nyo .
kahit sino na siguro dyan, kung sino yung tatanungin nyo, mapipikon at pagbalikan kayo, ayan na, tirahin nyo ng tirahin. Tapos kayo pag tinitira, sabihin nyo mga fake news ang naglabas ng mga statement, fake news ang naglabas ng mga saloobin. Hindi kami fake news, nakikita namin yan sa inyo. Huwag kayong bias kasi kami mga tao, nakikita namin kung paano kayo magbalita dahil hindi talaga kayo pantay. Mga putragis kayo, mga mainstream media talaga kayo. Ako lang ba halimbawa, ako lang galit sa inyo? Bakit ang dami ding galit? Ibig sabihin, hindi talaga kayo pantay. Logic lang yun, nakikita kayo. Napahiya tuloy itong reporter ng GMA7 dito sa Hague. Halos nga ayaw niya magpakita. Ayun, sa pool kayo.